Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. And today guys, it's weekend no. So very exciting weekend kasi guys, naka-long weekend po kami ngayon no. So bukas Monday wala po kaming pasok kaya sobrang enjoy na naman ng mga bata kasi extended ang kanilang playtime at bakasyon. Yan. So for today guys, ang pag-uusapan natin is about sa PNP po ulit or dun sa Provincial Nominee Program po no. Kasi guys, yung sa mga past ko ng mga video, sinabi ko sa inyo na para po sa akin, ang effective way pa rin talaga para makakuha kayo ng permanent residency dito sa Canada is gamitin po yung mga available na program sa mga PNP ng kahit anong province. Kasi guys, kung titignan nyo ngayon yung trend no, sa express entry, napakataas po ng CRS na requirements, yung minimum points na score no. I think nasa 520 na yata ngayon no, or 520 plus no. So kung ang base mo na score is nasa 300 lang to 400, yung nakuha mo sa yung age, work experience, education and everything is nasa ganung points ka lang, napaka-imposible po talaga na makakuha ng invitation to apply sa express entry. Kaya din, just imagine kapag na-nominate kayo sa kahit na anong province, no? That is another 600 points on top of your base points, no? So kung nasa 300 to 400 ka lang at makakuha ka ng 600, mag-ramp up to 900 to 1,000 CRS points agad, no? Kaya talagang sure na makakakuha ka ng invitation to apply on the next draw. Yan. So, lately guys, may mga nakikita ko sa mga circle of friends ko na nasa IT sector din na lumilipat ng lugar or lumilipat ng province, no? Nakakagulat lang yung iba na nasa magandang lugar na pero lumilipat pa rin sila ng ibang province no. So, meron akong nakakwentuhan na dalawang friends ko no na lumipat ng lugar and pareho silang nasa IT sector. So, yung isa guys is nagtatrabaho siya dito sa BC, dito sa Vancouver no. So lately, lumipat siya ng ibang lugar pero dito pa rin sa BC guys, lumipat siya ng mas remote na area no. So ang sabi niya sa akin, shinare niya no guys na dito daw sa BC nahati pala ang mga cities into 3 areas. And by the way guys, itong sharing ko na to is specifically lang po dito sa BC no, dito sa British Columbia. So hindi ko po alam kung meron ding the same rules no sa ibang mga province. So do your own research guys no. So yun nga, so nahati daw sa 3 areas. So halimbawa yung area 1, yung mga city na mga nandyan is yung mga main area like dito sa Metro Vancouver, di ba? Yan. And pag yung company mo or diyan ka nagtatrabaho sa area na yan, sa area 1, sad to say guys, wala kang makukuhang additional points. Okay? Pag nagtatrabaho ka naman doon sa city na nasa area 2, makakakuha ka daw ng additional 5 points. Okay? So, pag ang work mo naman is nasa area 3, right? Makakatanggap ka ng extra 15 points sa iyong PNP score or points. Yan. So guys, huwag kayong malilito sa CRS points no. Kasi guys, ang CRS points po is yan yung ranking system sa loob ng express entry. Now, sa loob po ng PNP, meron silang sariling scoring system. No? So, pag nag-register kayo at pinasok nyo yung age nyo, yung work experience, education, language exam and everything, and even your salary, doon kayo makakatanggap ng score sa loob ng PNP at yun ang gagamitin sa ranking nyo sa mga draw sa loob ng PNP, no? So kapag yung points nyo, na-reach nyo yung minimum points on that particular draw, possible kayo makakuha ng ITA sa loob po ng PNP program. Ayan. So, yun daw yung reason niya kaya siya lumipat ng lugar para makuha yung 15 points na yun, no?
Kasi guys ngayon sa mga PNP po, tumaas na rin po yung mga required na points, no? Kaya yung iba syempre ang thinking ng iba 15 points lang. So hindi lang yan lang guys, no? So malaking bagay na po yung 15 points, no? So yung isa naman guys, so hindi siya taga BC, no? Taga Calgary po sila, no? So pumasok sila dito as an international student. So si spouse is naka-open work permit, no? So again, yun yung kagandahan guys na sinasabi ko dati na napakagandang tandem pag pumasok kayo dito as an international student at meron kayong spouse na kasama, no? Kasi since naka open work permit si spouse, pwede siyang maghanap ng trabaho sa kahit anong province, no? So kung saan yung tingin niya na mas higher yung chance nyo na ma-PR, pwede siyang pumunta doon. And yun din yung isang i-advise ko sa inyo, no guys. Kasi itong mag-asawa, no, nag-iisip agad sila ng mga pathway, di ba? Na pwede nilang pasukan para talaga ma-PR sila agad. Hindi sila naghihintay lang doon sa international student na main applicant. Kasi guys, yan yung isang napapansin ko, no, sa mga nag-international student. So, pumasok dito na may 2-year na program, tapos meron ding 3 years na PGWP. So ang total is 5 years, no? So yung iba guys nagiging relax, nagiging petics kumbaga ang thinking nila 5 years pa naman yan no. So we have 5 years para magstay pa dito sa Canada. Guys, I'm telling you, napakabilis lang po niyan. And sa dami ng mga changes ngayon sa Canada, as soon as possible na ma-PR kayo, mas maganda, no? Kaya etong si spouse na naka-open work permit, nakita niya na wala siyang available opportunity para ma-PNP sa Calgary. Again, hindi ko alam guys, no, kung ano yung mga available na nandun para sa kanya. Pero he decided na pumunta dito sa BC. Kasi nga, since he is working sa IT sector, meron kami ditong program specifically po para sa mga IT employee. At ang tawag po namin doon is BC PNP Tech Program. And then, he also decided na magstay doon sa area number 3 o yung sa mga city na nandun sa area number 3 para ma-maximum din niya or ma-maximize din niya at makakuha siya ng another 15 points. Yan. And then, i-share ko rin pala sa inyo, no guys, kung kahit saang province kayo, i-check nyo yung website nila guys. For sure yan, meron silang guidelines guys, no? And bigyan nyo ng time, bigyan nyo ng panahon, basahin nyo guys. Kasi baka meron kayo dong makitang process, di ba, na pwede pala kayong makakuha ng mga extra points na katulad nito, no? Halimbawa guys, ito, no, yung sa BCPNP guidelines, meron ako sa inyong i-share na tingin ko vital guys dun sa mga pwedeng mag-remote work, no? Kasi guys, katulad namin na nasa IT sector, malaki ang chance at malaki ang opportunity namin na mag-remote work. Parang ako guys, I am just working once a week sa office and the rest po naka-remote work na ako, no? Ang sabi dito guys, sa guidelines po, Part 8.5 of BCPNP Guidelines. Ang sabi dito, if you work from home, meaning guys naka-remote work ka, your area of employment is determined by your residential address. Ang ibig pong sabihin yan guys, halimbawa, yung company nyo is nasa area 1. So, hindi mo ma-maximize yung 15 points. Kasi nga, walang points na magbibigay sa'yo kapag yung company mo is nasa area 1. Now, pwede ka palang mag-remote work sa area 3 at makakakuha ka pa rin ng 15 points. Based yan guys doon sa mga yung sa friend ko ngayon na nandoon sa area 3 at nakakuha nga sila ng 15 points, no? Kahit na yung company nila is wala naman talaga doon sa area 3. Pero naka-remote work sila doon at doon sila naka-reside. Yan. So, yan yung mga pwede nyong tignan guys, no? Again, dito lang po ito sa BC, no? Hindi ko alam sa ibang mga
province. So kung meron kayong mga opportunity na katulad nito, lalong-lalo na guys no, sa may mga opportunity guys na mag-work remote, pwede nyo itong i-maximize. So guys, again, sa mga changes na nangyayari dito sa Canada, no? So kung meron kayong opportunity or meron kayong mga chances, whether doon sa province na nandun kayo or nasa ibang province at pasok naman sa skill set nyo, guys, grab it. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga possible na mga changes or mga policies pa na ipapatupad ni Canada in upcoming days or weeks. Nangyari nga sa akin no guys na pagpasok ko ng PNP guys, ang aking score is just 86 points no. At yung trend noon is mga nasa 120 to 150. Kaya ang thinking ko noon, ayoko muna siyang i-submit kasi nga napakababa nung aking score no. Pero kasi ang thinking ko noon, baka kasi biglang magkaroon ng changes, which is yun nga yung nangyari guys no. So pagka-submit ko on the next draw guys, biglang from 120 biglang naging 85 yung minimum required points. And since ang aking points po is 86 points, nakuha po ako ng invitation to apply dito sa BC PNP Tech program. Ayan. So sa akin guys, huwag niyong papalagpasin yung mga opportunities and chances hanggat meron pa, kasi hindi natin alam, baka biglang magbago yan. Okay? So guys, good luck po sa pag-apply nyo ng visa nyo, permit and everything, and I hope na maging successful kayo dyan sa mga ginagawa nyo para sa inyong permanent residency or yung sa mga permit nyo dito sa Canada. Okay? Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!